Samahan nyo kami sa unang long ride namin sa taong ito. Mula Manila, tatahakin natin ang Rizal, Laguna, at mag-stay tayo sa Quezon Province. Wala tayong ibang gagawin dito kundi mag-road trip, kumain, Dito, try natin. Parang chicharon na ito. at mag-sightseeing. Yan, sa nakita sa camera, may rainbow. Ayun. Kaya tara, simulan na natin ang video. Good morning, guys! Time check, 3:51. So, dito pa kami sa may North Caloocan at samahan nyo kami pumunta sa bandang South, basically. Dahil sa may South area at yung iba ginagawang short ride to pero sa amin long ride. At first time in the few years na magmomotor ulit kami. At again, ito yung most likely, ito na yung pinakamalayo na mapupuntahan namin na nakamotor na lower CC. Kasi before, yung gamit namin ay yung XRM na 125, hanggang ano lang kami doon, hanggang Cavite lang. So today, pupunta tayo ng Lucena City. So, yun lang. So, medyo madilim pa. At, malamang wala pa kayong masyado nakikita. Pero balikan ko kayo later pagka medyo may araw-araw na. Alright guys, so pagas lang muna tayo. Dito tayo sa may refill. Sa may... Anong area to? General Lewis. Para ma-compute natin. So basically, i-compute natin yung total gas consumption natin. Since etong team ko, like, wala kasi siyang yung trip meter, yung parang trip A, trip B, mga ganun. Or baka mamaya hindi ko lang alam kung paano gawin. Pero hindi kasi siya na-recharge. So ang gagawin natin is papa-full tank tayo dito. Tapos syempre, pagbalik natin, papa-full tank ulit tayo. Tapos kukumpitin natin kung ilang litro ng gasolina yung mako-consume natin throughout the whole trip. So eto, hindi natin isasama to kasi kailangan pagdating dito full tank din ulit. Alright, so balik tayo. Balikan ko kayo later pagka medyo may liwanag na. Time check, 4:33 in the morning. At nandito na tayo sa may Marcos Highway. Malapit sa may malapit sa SM Marikina. Medyo mabilis po yung biyahe kasi wala namang masyadong kasabay ngayon. At Sabado, so hindi mahirap yung biyahe. And based on sa Google, 1 hour, 14 minutes, nandun na tayo sa may first stop natin, which is may Pililla, Rizal. In fairness, yung mga kasabay namin ngayon, mga maayos magbiyahe, mga maayos mag-drive. Hindi yung parang mga target pa ng mga kasabay nakikipag-racing na maayos naman. Siguro, konti pa lang yung mga paakyat ng Marilaki for breakfast ride o baka magkikita-kita pa lang sila. Kasi as of now, wala pa tayong mga nakikita mga grupo kasi it's 4:35, 4:35 na pala. 4:35 in the morning. Kaya baka mga nagpe-prepare pa lang. Time check, 5 a.m. Nandito na tayo sa may Antipolo, yung zigzag road, pababa ng Teresa, Rizal. Sayang hindi makita yung yung view. Ganda pa naman ang view dito kapag kitang-kita talaga. Kasi overlooking. Yun lang, update dito, may mga ginagawa pala. So, ingat-ingat lang sa mga dadaan rin At medyo delicate ang daanan dito. May mga parts na sobrang malubak.
Tapos may mga parts na parang walang harang yung gilid. So, be mindful lang. Kaya katulad nito. Ayun o. May mga ginagawa. Bahay nila. Hindi ko matandaan kung ano to. Wina-widening ba? Or what? Pero parang gano'n yata. Ayun, no? Ganda sana, oh. Hey guys, stop over muna. Dito kami sa may, I think, malapit sa Bagong Bayan ng Teresa. So, tapos na kami doon sa may zigzag road and then ito yung malapit area. Pahinga lang saglit, stretch lang at masakit ng puwet namin. Tsaka medyo nagugutom ng kaunti. So ayan, dito muna kami, 7-Eleven. Alright, tingnan natin later. Mamaya kapag medyo may araw na para mas maganda. Right, time check 5:42. Dito tayo sa Clean Fuel. Ay, limutan kayo ano yung bag. Isa na natin ang ating bag. 22 kilometers pa, 36 minutes as per Google Maps. At unti-unti nang lumiliwanag. May mga mangilang-ilang itim, wow. Ang dami nila. Ito yung nakasabay namin sa sa 7-Eleven, yung may puting yung may puting flag kanina. Dami, wow. Saka iba-iba. Nakalagay parang Nazareno something eh. Pililla Nazareno. Sorry, Pililla Rizal. Hindi naman tayo pupunta, sumunod na lang tayo sa kanila. Ayan, dami. Parang mga nasa to. Siguro mga 200, mga ganun. Parang halos lahat sila kasama. Ayan may mga may mga banderitas. Walang, hindi tayo makapasok eh. Dami, inauna natin. Unahin na muna natin sila. Okay, sabay na tayo kasi doon din naman ang punta natin. Alright guys, 5:44, medyo lumiliwanag na kahit pa paano. Chill ride lang tayo. Siyempre, makakarating din tayo sa ating paroroonan. Guys, so nandito tayo sa first stop. This is Pililla View Deck or Bugarin, tama ba? Bugarin View Deck yata, parang ganun. Pero anyway, pag pupunta kayo dito, so may bayad. Kung hindi kayo taga Pililla, may bayad na 10 pesos. And kung Pililla resident kayo, 50% off.
Tapos senior or PWD, 20% off. So ang entrance dito is 10 pesos lang naman. So pagka taga Pililla, 5 piso. Kapag senior, 8 pesos. So regular, 10 pesos. And ayun, may CR naman sila dito. And they have 2 levels of view deck. Andito tayo sa first. So andun yung entrance. Ayun, andun. Tapos re-register lang kayo ng pangalan. And of course, pagdating nyo dito, makikita nyo ang napakagandang view na ito. Ayan. Let's go. Wow. Sobrang ganda. Grabe. Napakaganda talaga kasi morning pa lang, so hindi pa masakit sa balat yung yung init. Wala talagang kainit-init pa. It's 6:34 in the morning. And ito na nakikita natin. Buti na lang nakisama yung panahon, no? Napakaganda ng panahon. And by the way, yun nga pala, no. So, itong nakikita niyo yan, if I'm not mistaken, Laguna de Bay, no. Ano ba bang ibang term sa Laguna de Bay? Ano ba bang ibang term sa Laguna de Bay? Laguna Lake. Ayan. Laguna de Bay or Laguna Lake, probably. And so, anyway, all goods. Napakaganda. Hindi. Okay lang. Pag ano naman. Ito ka muna. Bye. Napating na lalo ng hita ko. Alright, so dito na tayo sa second stopover sa ating breakfast. Napakaganda talaga ng view dun sa may Pililla view deck. Sobra. Pupunta natin, malapit lang naman. Nag-shower. May rain showers, pero mahina lang. Yun lang. Sana wag lumakas. May dumating na mga bikers. Tapos yung siguro kalahati sa kanila, medyo na late. Ha? May sasabi ko, merong mga dumating na bikers. Kalahati sa kanila, medyo na late. Tapos basa-basa ng ulan. Mga nakakapote. So baka yung ulan papunta na dito sa area na to. Pero sila yung nag-bike kanina. Ngayon pala sila nakarating. At least, di ba? Solid, ang galing. Ang lalakas ng mga baga siguro ng mga yun. Anyway, next stop natin, 20 meters, 20 minutes. 20 minutes away, 12 kilometers. Time check, 6:54 in the morning. At sasagutin ko lang itong hanang-ha sa likod ko. Hanang-ha kasi. Napakaganda dito sa Pililla.
Alright guys, so second stop, Taneneng Citery. Breakfast muna kami. Maraming mga food dito. And mukhang sa tingin ko, ito talaga yung yung parang stopover ng mga nagra-rides from Pililia. So, ayun, hindi ko alam kung anong daanan or anong road to. Pero basically, parang from doon sa paglabas mo doon sa may bundok na area, etong highway na to, pa straight, siguro mga probably a kilometer away. Ayan, makikita nyo tong Taneneng City. So, ayan, pakita ko sa inyo kung ano yung menu. Ayan, so, meron silang mga silog meals. Ayan, andun. So, may mga sisig silog, lechon silog, bang silog. Ayan, marami. Tapos Java rice. They also have yung mga regular meals. Ayan, nandun sa taas. Tapos meron mga luto. Yung dito, luto. Nakalagay naman siya dito. Iba-iba. So, ayan. And then, order nyo kayo dito. And then yan, una kayo. Malawak naman. Malawak. So, umorder kami ng bang silog tsaka ng lomi. Ayokong kumain ng heavy kasi baka mamaya mapasubo tayo at mahirapan tayo sa daan. So, ayun. Light meal lang. Hintayin lang natin pagkain. Alright, first food trip of the day. Siyempre yung kanina sa 7-Eleven, di kasama yan. Alright, first food trip of the day here at Taneneng Citery. So, again, ito, in-order ko. Overload na lomi at literal na overload talaga. Meron siyang, ano ba to? Atay, tapos sibuyas, merong itlog. I think ito chicharon or lechon kawali, tapos may kikiam. May Shanghai, merong ano to? Hindi, kala ko tokwa. And of course, ang kanyang sauce. Ayan o. Uy, grabe yung init. My God. Alright, sabi ko, hindi ako mag-heavy food, pero nan tokwa. Heavy pala talaga to. Anyway, try natin ang sarsa without adding anything. So, and ano lang to, as is lang to, no? Tayo naglalagay ng kahit ano. Sarsa muna. Lomi, cheers! Sarap. Hindi heavy yung lasa ng yung lomi. Nasaktuhan ko na nakalagay sa sa sibuyas. Try natin yung medyo malayo. Kaunti. Ay, grabe. Ang sarap. Light. So, sobrang light lang talaga nung lasa nung sarsa. And then, syempre, meron naman na tayong mga karne dito. Try natin. Parang chicharon na lechon kawali. See? Oh my God, sarap. Sarap. Sobra. Manalo to. This is only 75 pesos, man. Sobrang laki, oh. Nice. Ooh, nice. Yan. So, kain muna tayo. Kay Amy, yung daing na bangus, syempre alam naman na natin ang lasa ng daing na bangus. Pero, nevertheless, kain muna tayo sa ating first food trip dito sa Taneneng. Mamaya, check out natin kung ano pang mga food trip ang pwede natin gawin dito along the way. Alright, let's go. Third stop, lang. Papagas lang muna tayo. Check natin kung ilan na yung gas na nagamit natin. Ooh. Ambon. So yeah guys, hindi na kami nakapag-video kanina simula dun sa Taneneng tapos papunta dito sa may Shell. Naka-ilang litro tayo? Patingin. Andun. Hindi ko na videohan dun sa sa may gas, pero sa resibo 2.980. So simula Caloocan hanggang dito sa may ano na ba to? Pakil. Pakil, I think pa rin to part pa rin ng Rizal. Naka
Laguna na ba to? Pakil, Laguna. Malay ko ba? Ano na tayo? 2 liters, 2.980 na liter. So, hindi ko alam kung nakakailang kilometro na tayo. So, check ko na lang later. Basta isasama-sama natin yan. So, ayun. I think next stop natin is Lucban na. I'm not sure. Pero double check na natin. Medyo umuulan pa rin. So, baka hindi muna kami makapag-video along the way. Siguro kapag huminto na, tsaka kami mag-video. So, yun. Let's go. Alright guys, so nandito na kami sa may Lucban and hindi na ako nakapag-video pero kung sakaling dito kayo mag-stop over, so try nyo tong puntahan. Yan. Pansit sa Bayanihan. Yan. Pansit sa Bayanihan yung pangalan. Searchable siya sa sa Google Maps. Tapos ito one way nga pala. So, basta check nyo na lang. Tapos meron silang mga lutong ulam. Tapos kapag umorder ka ng kanin tas ulam, meron silang libreng pansit hab-hab. Ano kapag bibili ka lang ng pansit hab-hab, 12 pesos ang isang serving. So ayun, next destination na kami. I think
Tayabas area. I can't remember, baka Lukban pa rin naman. So ayun, kita-kits dun. Ay, grabe. Ayan na yung init. Tayabas Road for 13 kilometers. Don't follow the light! Don't follow the light! Gugulong tayo dito! Okay guys, so nandito tayo sa may Tayabas Bakery dito sa may I think Lukban pa rin naman tong area na to. Ito yung main branch. Meron din sila doon sa may Tayabas, definitely sa may Tayabas Quezon. Pero hindi kasi out of way. So ito na yung dinaanan namin. Tapos yun lang, it's ano bang oras na? Time check 10:40. Kakarating lang namin dito. And bala ko sana bumili yung which is yung binebenta nga nila dito, which is yung bonete. Ang problema is I think pang umaga lang yata siya kasi ubos na daw. Wala nang pandesal, wala nang bonete. So yung usual na mga tinapay na lang, yung mga pianono, pandiko, kung mga ganun lang. So hindi na lang ako bumili kasi technically it's basically the same. Yung gusto ko lang talaga tikman is yung bonete mismo. So siguro next time baka try na lang namin agahan pumunta lalo, or kung sakaling mag-overnight dito, at least magkakaroon kami ng chance para bumili. So doon tayo sa next stop, which is yung Calle Budin. Tara. Okay, so nandito tayo sa may Cora's Special Budin. So dito tayo sa may Calle Budin. Calle Budin. And as far as I remember, hindi Calle Budin ang totoong pangalan niya. Iba yata. I-check ko na lang. Pero technically, ang tawag na lang nila dito is parang Budinan. Kasi nga, ang daming nagbebenta ng budin. And si Madam Cora is yung pinaka-original na, or yung pioneer na nagbebenta ng budin. So ayun. So nag-take out lang tayo ng isang budin para matikman natin yan mamaya pagdating dun sa pagdating sa pag-i-stayan, ha. Alright guys, so nandito tayo sa may once famous buko de halo-halo. Ayan, maraming mga nagbebenta ng mga halo-halo dito, pero this is once famous buko de halo-halo. And isa lang ang masasabi ko sa inyo, guys. Para talaga siyang resort. I mean, itong nasa gilid namin. Hindi yan pool. Well, technically, para siyang pool, pero hindi siya pwede gamitin. Tapos, meron silang accommodation, which is papakita sa inyo later. And, ayun, later, hintayin natin yung in-order naming special buko de halo-halo. Tapos, mais con yelo. Tapos, order din kami pancit habhab. Kasi, ano na rin naman, 11:10. So, after this, diretso na kami dun sa pag-i-stay namin. Pero, before that, pakita ko sa inyo yung location, kung gaano kaganda. At talagang kapag kumain ka ng halo-halo dito, parang sumasarap lalo dahil sa background mo at dahil sa sa paligid mo. So, ito, check nyo kung gaano kaganda itong once famous buko de halo-halo.
Yun nga pala guys, kapag ka umorder na kayo, meron kayong complimentary buko na juice. Ano yun? Juice na buko na juice. Buko juice. Ayan, complimentary buko juice. And given na ano to no, na parang maraming mga bilihan ng halo-halo, yung pricing niya hindi ganoon kamahal. At least may pagka-pricey pero hindi siya ganoon kamahal compared sa iba. Reasonable price na. Reasonable price daw. O nga pala mga Voyagers, kapag nagpunta kayo dito sa One Famous, meron din silang mga accommodation. So ito yung una, this is good for 4. And then ito, yung pangalawa, this is good for 2. So check natin kung pwede natin akitin to later. Pero ito pinuksan na ni Kuya. So silipin natin. At meron daw kaka-check out lang. Wow. Ayan. So initially is yung mga rooms is good for 2. And then kung sakaling 4 nga kayo, pwede rin naman to, maglalagay lang yata sila ng panibagong mattress dito. And this is just for 1,800. Ayan na. 1,800 na pagkadalawa. Kapag ka 4 kayo or 3 or 4, yung third person pati yung fourth person or any excess after the second one, may additional na 300. Yan siya. Ito yung CR. Yan, CR lang talaga siya. Alright. Yung room, okay siya actually. Ayan o. Maliit lang. Hindi, I mean, kung tutuusin, hindi siya ganun kaliit. Kasi may mga pag-stayan kami na talagang parang, ito lang eh. Ito meron pang parang somehow may sala pa. So, this is again, good for 3 to 4. 1,800. Kapag 2,000 naman, meron na kayong kasamang breakfast. Ayan, yung breakfast is good for 2 if I'm not mistaken. Alright, so that's the first one. Check natin later. Tanong natin kay Kuya kung pwedeng akyatin din to. Pero this is 1.8 as well. Ayan na. Dun sa may taas. Alright guys, ito yung special buko de halo-halo. Nice, para ka nasa island do. Ay, ganda. So meron kang barquillos, tapos ube halaya, tapos ube ice cream, I think leche flan to. Ito, cheese. Okay. Tapos beans, probably nata, tapos black beans. Then syempre, yung buko mismo, ayun oh. Uy. Ano yun? Tapos yung red jellies. Ayan. Mamaya ano. Actually, haluin mo na kaya. Sa'yo naman to eh. Tapos meron tayong mais con hielo. Ayan. Sobrang init kasi. Guys, yung mga ano, yung mga babiyahe ng kahit malapitan or malayuan, mag-hydrate kayo. Talagang tubig. Nakakahingal yung init. Yes. So, ayan. Tapos umorder din kami ng pansit habhab. So, hintayin natin yung pansit habhab. Hindi kapag bigyan mo sa Ayaw ko ng bean. mais con hielo. So, leche flan, mais, tapos syempre may buko. Tikman natin isa-isa. Leche flan. Uy, ang sarap ng leche flan. Mukha naman. Legit. Guys, sarap ng leche flan. Tapos, buko. Fresh. Mais. Alam nyo na. Parang sarap kang kainin yung leche flan. Huwag mo isama dun sa paghalo. Yeah, ito lang. Medyo malaking part. Wait. Yan o. Igupo mo. Hirap na hirap siya dun. Sa sa buko. Ay, sana. Ayun na. Mayari. Ang natunaw. Umabaw. Saka yung barquillos.
Bakit? Nilo. Nangilo ka? Ayaw mo na nito? Uy. Kunin mo lang yung mga beans. Tsaka yung... Yan na yung Pancit Hub-Hub. A very special, social, special Pancit Hub-Hub. Yan. Usually, di ba yung Pancit Hub-Hub na nabibili sa, sa labas, yung parang usually ito lang, mga sarsa tapos yung noodles. Pero ito, merong, ano to, atay? Atay, no? Tapos may mga greens. Not sure, pero definitely mukha namang masarap. Try natin. Okay. Pwede na siguro. Okay. Pabango. Pancit Hub-Hub. Try muna natin ng as is. Pero syempre, alam nyo naman ang Pancit Hub-Hub, kinakain ng may suka. Ito muna. Ang sarap. Grabe talaga. Kakaiba talaga lasa ng Pancit Hub-Hub. As in. No? Ibang iba. May karne. Diba? Lagyan natin ng suka. Suka, pancit. Lagyan natin. Ayun. Ah! Ang dami. Ang dami. Wait lang, haluin na lang natin. Lugago mo na lang. Boob. Akala ko kasi paunti-unti. Anyway, ngayon. Na-amplify yung lasa pag may suka. Grabe. Sarap talaga. Tara guys, kain. Alright guys, kakatapos lang namin kumain at refresh, busog. Masarap. Try nyo dito kapag napadpad kayo ng Lukban. Hanapin nyo lang Once Famous Buko de Halo-Halo. Yun yung pangalan. Tapos, nakalimutan ko palang sabihin kanina, yung total amount na nakain natin sa Taneneng Eatery, 195. So, yung Lomi yun, Lomi Overload, I think 75. Tapos, yung bangus silog, 90 yata. Ganun, 90. Tapos, bumili kami ng Mountain Dew. So, 30 pesos. 195 total. Tapos dito, 433. So, isang special buko de halo-halo, isang pancit hub-hub, tapos yung mais con hielo. So 433 lahat. Yan. So anyway, ito total naman natin lahat ng na nagastos natin sa food tsaka sa gas. Tapos sa ano ba? Accommodation, yun. Yan, papunta na pala tayo sa accommodation. So check natin yun, and para at least kapag maggaganda rin kayo, Manila to Quezon to Laguna, then back to Manila, may idea kayo kung magkano yung dapat i-budget nyo. So time check, 12:10. Pahinga lang saglit and then travel na ulit papunta dun sa pag-i-stay namin sa may Lucena. Guys, good morning. Hindi na ako nakapag-closing kahapon, pero tumating kami dito sa may pinag-i-stayan namin. By the way, shout out dito sa Transient House, 4J Transient House ang pangalan. Makikita niya siya sa Facebook. Lagi ko rin yung link sa Facebook nila sa description. Sobrang babait nung ewan ko kung siya yung may-ari or siya yung caretaker, not sure kay madam. Pero nakapag-check-in kami 12:50, which is supposed to be 2 o'clock. So pinayagan naman kami. Pagdating namin dito, on aircon, everything. So syempre sinabi namin na malapit na kami. Tapos
Yung room papakita ko sa inyo. Ano siya? Very homey yung feels. As in talagang parang bahay nyo lang. Literal na parang kwarto sa bahay tapos pinarentahan. Parang ganun. Ano siya, hindi siya pwede sa mga maaarte. Kasi ano siya, parang sa hindi man looban-looban, no? Hindi naman yung parang squatter area. Pero ano siya, somehow sa loob ng mga inner streets. Tapos 1,200 ang bayan namin for a night. And yung bahay, kasi by the way, dun sa mga hindi nakakaalam, yung bahay namin sa Santa Mesa, so, kung saan ako lumaki, boarding house siya. So sanay ako doon sa maraming kwarto, tapos alam mo yun, may iba't ibang tao yung mga nakikita. Hindi man araw-araw, syempre. Pero kumbaga, nasanay kami sa ganung setup. Tapos ang ano, halos ganun din dito. Ayun, anyway, this is one of the places that you can consider kung sakaling dito kayo mag-stay sa Lucena. Again, yung link nila nasa may description. So, ayun, time check, 6:12 in the morning. Kakagising lang din namin at kami magpe-prepare na pa uwi ng Manila, pero marami pa kaming pupuntahan. So, ayun lang. So, we will have another part probably for day 2 or pa uwi. Pero for yesterday, at least on top of my head, yung mga nagastos namin is yung pagkain sa Taninings, which is 195, gasolina sa may Pakil, sa may Shell, mga nasa magkano yan eh? Nandito sa ano, diba? Sa Best. Check natin. Yun. Yung gasolina 186.85. Ayan. Tapos ano yung sunod? Bumili tayo ng budin sa Kalye Budin, no? Which is 50 pesos. Tapos after nun, saan na ba tayo? Hindi, kumain muna tayo sa may ano, sa may Juan, famous Juan famous buko de halo-halo, which is 433. So, yun. Pa-compute na lang. Lagay na lang natin dito kung magkano yung total na inaabot for day 1. And ito nga 1,200 para sa accommodation. So, by the end of the whole vlog, for the whole part of this vlog, nalagay naman natin lahat-lahat kasama na yung pabalik ng Manila. So, at least ito, magkakaroon kayo ng idea kung magkano yung magiging estimate na maging budget ninyo just in case na pupunta kayo dito sa Lucena and balik na Manila. And then of course, ano siya, nakadepende sa inyo kung saan kayo kakain, kasi yun lang naman ang magiging difference eh. Pero yung gasolina at yung mga accommodation, almost the same naman siya. So, hindi, nagmerkato pa pala tayo kagabi. So, ayun lang guys. So, kain lang kami, prepare, and then biyahe na. Para hindi kami abutan ng super init. Or kung abutan man kami, makapag-stay kami sa somewhere. So, ayan. Alright. So, check na lang natin yung mga susunod na mangyayari. Dito muna natin tatapusin ang first day vlog natin. Marami pa tayong pinuntahan. At marami pa tayong pagkain tinikman. Kaya abangan ang part 2 ng ating Manila to Quezon trip. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, click nyo na yung subscribe button at notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bago nating videos. Comment nyo na din kung saan-saan kayo napunta o kung nakapag-rides na din ba kayo papuntang Lucena from Manila. Saan pa ba ang magagandang destinasyon na sunod nating pwedeng puntahan, Voyagers? Puntahan na natin yan! Attack!